Naku po mga kapatid, mainit na balita mula sa international media na Times of India, no? Sanib puwersa mga tol, President Trump at saka Xi Jinping ng China, no? Nagkaisa laban sa ICC. Mga kapatid, no? After o matapos ng pagkakaaresto sa dating Pangulong Duterte, mga kapatid. Ayon nga rito sa title ng balitang ating panonoorin, yan mula sa Times of India, Trump and Xi unite, no, against ICC. China blasts Duterte's arrest, calls it political hit job. Sabing ganon mga tol. Sabi rito ng China has strongly reacted to the arrest of former Philippine President Rodrigo Duterte. Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning warned the ICC to act prudently and avoid politicization of double standards. Earlier, US President Donald Trump also criticized the ICC. Watch mga kapatid, panoorin natin to. Etong videong ito mula rito sa Times of India. At syempre bilang isang Pilipino mga kapatid, meron ka rin karapatan magbigay ng iyong reaksyon at komentaryo. Pwede ka mag-comment sa comment section sa ibaba para sa inyong mga opinion. Alright, so wag na natin patagalin to. Panoorin na natin to mga kapatid. Yan, nagalit ang China mga kapatid, no? China slams ICC after shocking arrest of Duterte. Stop politicizing justice or face Beijing warns ICC. China blasts Duterte's arrest as Western agenda. Sabing gano'n ang China. China reacts sharply to arrest of former President of Philippines Rodrigo Duterte. Siyempre mga tol, alam niyo naman tropa to ni President Duterte, di ba? Ni dating Pangulong Duterte. While si Trump naman is naging kaibigan niya rin dati, mga tol. Pero ang diferensya lang, di ba, medyo out siya sa US at mas dumikit siya dito sa China. Chinese Foreign Ministry cautioned ICC on politicization after Duterte's arrest. Spokesperson Mao Ning called on International Criminal Court to act prudently. This is a 重要的突发事件，中方注意到有关消息。This is an important breaking news event. China has noted the relevant information and it's closely monitoring the development of the situation. So nakabantay mga tol ang China, no, dito sa nangyayaring ngayon dito. 并正在密切关注事态发展。我想重申 I would like to reiterate that China has consistently advocated that the International Criminal Court should strictly follow the principle of complementarity. 中国一贯主张国际刑事法院应严格遵循补充性管辖原则，依法审慎 Exercise its 行 authority 使 with 职权， caution 避免政 according 治 to the 化 law and 和 avoid 双 politicization and double standards. 重标准。 Sa tingin ba ninyo mga kapatid, ito question lang, no, para gusto ko lang din malaman ang inyong opinion. Sa tingin ba ninyo ang nangyari sa dating Pangulong Duterte ay hindi talaga tungkol sa sa naging laban niya nga, no, sa illegal na droga, kundi ito ay pamumulitika lamang? Ano sa tingin ninyo mga tol? Comment kayo sa ibaba. He was arrested on an ICC warrant accusing him of crimes against humanity. Dahil nga sinasabi mga tol, nasa 12,000 to 30,000 killings daw ang nangyari during Duterte's administration mga tol. Sa loob ng 6 na taon na, ganun karami mga kapatid. At kung babalikan ninyo, total nasa YouTube din naman kayo, at kung babalikan ninyo yung mga dating balita panahon ni Pangulong Duterte, dun nyo makikita mga kapatid, dun nyo mapapanood yung sunod-sunod na mga nangyaring
Yung iba, ito, kagabi kasi nanood din ako mga tol binalikan ko yung mga lumang balita Merong ako napanood, sumuko sa Oplan Tukhang, sumuko. After mga 2 days, biglang may dumukot sa kanila, mga nakamaskara daw, tapos natagpuan na lang na wala na mga kapatid. Sabi nga ng mga kamag-anak kaya nga sumuko Yun pala, baliwala rin pala ang pagsuko, 'di ba? Ganon din ang mangyayari. Sa tingin ninyo, mga mga alagad din ba ng kapulisan ang gumawa nun sa kanila, mga tol? O yung mismong mga nila, mga source nila? Kasi syempre, etong mga small time pusher, kung tawagin, mga tol, meron yan mga pinagkukuhanan, mga supplier nila. Yun yung mga big time. Since sumuko ka sa Oplan Tokhang, syempre mangangamba yung supplier mo. Naku po, sumuko tong si ganito, baka ituro tayo nito. Itumba na natin bago pa magsalita yan, sumuko na 'di ba? Ngayon, ang mangyayari, lahat ng bintang is pwedeng ibato sa pulisya. Yun ay pag-aanalisa lang naman ng mga nangyari before, mga nangyari dati. Ang mga tumitira doon, mga tol, sa mga small time addict o pusher, mga tol, is mga source din nila sa takot na isumbong sila o ikanta sila. Kasi natakot ka nga, sumuko ka 'Di ba? Natakot ka nga, sumuko ka Kaya ang mangyayari, mga kapatid, sa pangamba rin ng mga supplier nila na ikanta mo sila, inunahan ka na nila, no? Tapos, kanino ituturo, mga tol? Sa mga pulis. Kasi nga, very vocal ni dating Pangulong Duterte sa pagsasabing lilipulin niya lahat yan, patayin niya lahat yan. 'Di ba? Very vocal siya doon. Isa yun sa mga dahilan, mga tol, kung bakit lahat itinuturo sa kanya. Totoo man o hindi, Diyos lang ang nakakaalam nun, pero ngayon hinaharap niya yung consequences ng kanyang mga naging hakbang noong kanyang administrasyon. 'Di ba? Tuloy natin to. Sabi rito, human rights groups hailed the arrest as a major victory against state impunity. Sabing ganun. Sabi ng human rights. The Hague-based ICC believes there are reasonable grounds to charge him. He is allegedly an indirect co-perpetrator in a campaign that killed tens of thousands. Duterte said he was ready to accept responsibility as he faced ICC charges. To my countrymen, just to give you the current situation. Ilang taon na ba si Tatay Diggs? Comment nga kayo sa ibaba, mga tol. Ilang taon na ba to si dating President Duterte? I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stopover. Stopover for sa long haul, sa long flight. Okay ako. Do not worry. And I've been telling the police, the military, I think this is something to do with the I am responsible. So this is it. For all the whatever happened in the past, I am the one who led our law enforcement and military na trabaho kayo. So ito rin naman kasi, mga tol, maganda rin kay dating Pangulong Duterte. Ito, ina-admire ko siya rito. Hindi siya nagtuturo ng mga sisisihin. No, unlike, mga tol, kay Pinoy, kung naaalala nyo si Pinoy, yung may nangyaring mamasapa, tatatandaan nyo yun. Hindi niya inaako, mga tol, kung sino-sino mga tinuturo niya at pinagbibintangan niya may kasalanan. Pero dito, mga tol, wala rin naman kasi siyang ituturo. Siya yung presidente noon at very vocal nga siya doon sa kanyang pagsasabi na sabi niya nga in 6 months, 'di ba, lilipulin niya ang droga kaso masyado pa lang malaki, nagulat siya, mga tol. Sabi niya dun sa mga pulis, hulihin mo, pero pag nanlaban at malalagay ang sarili mo sa panganib, unahan mo na. 'Di ba? Kaysa naman yung pamilya mo ang mawawalan ng mahal sa buhay, ginagawa mo lang naman ng iyong tungkulin, 'di ba? So yun nga, dapat
'Di ba? Ang kaso nga mga kapatid, syempre, dumami din kasi yung mga balita na may mga casualties, may mga nadadamay katulad ng pinakasikat mga tol na talagang alam mo yon, lahat hata ng klase ng politiko nagpunta sa burol nun, yung kay Kian, 'di ba? Isa 'yon mga tol sa tinuturong mga naging biktima ng mga umaabusong kapulisan nung panahon dati ni Pangulong Duterte. Yun ang sabi mga tol. Pero tulad nga ng pag-a-analyze natin kanina, sa tingin ba ninyo lahat ng pulis gumawa ng ganun mga tol? Ako sa tingin ko lang syempre dahil sumuko ka sa tokhang, sumuko ka, ang isa sa mga magiging kalaban mo na ngayon is yung supplier mo. 'Di ba? Kaysa ilaglag mo sila, ilaglag ka na lang din nila. 'Di ba? Kung supplier mo is nasa kapulisan din, o di mas lalong delikado ka. Yun yung mga kapanahunan na yun before 'di ba? Isa yan sa mga posibilidad mga tol na talagang lahat naman ng sisi kay Duterte mapupunta, at saka hanggang ngayon naman sinasabi niyang I am responsible, sabi niyang ganun. O di eto na nga yung consequences mga tol na kailangan niyang harapin. 'Di ba? Pero again, kung hindi niya sana kaaway etong gobyerno natin, baka sakaling wala siya diyan, 'di ba? Hindi maikipag-cooperate ang Pilipinas mga tol kasi unang-una tumiwalag na nga tayo sa ICC At ako ang managot. So ito na nga. For all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement pati military. Sinabi ko na I will protect you and I will responsible for all of this. This will be a long legal proceeding, but I say to you, I will continue to serve the country, and so be it. So, sa lahat ng DDS sa lahat ng DDS, sabing ganon ni Pangulong Duterte ninyo, this will be a long legal proceeding. Legal, sabi niya ganon, legal proceeding. A long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve my country at so be it. Ganun ang Alright, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa ating napanood? Ang sabi nga rito, si Trump at saka si Xi Jinping ay tila sanib puwersa sa pagtuligsa dito sa ICC. Actually, sinanction nga ni Trump ang ICC. Pero hindi dahil kay Duterte kasi nauna pa yun matagal na yun yung sinanction ni Trump ang ICC mga tol. Kay Netanyahu ata yun. Pero anyway, do your own research na lang mga tol. Ano ang masasabi mo dito sa ating napanood mula rito sa Times of India? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.